Kanino galing to? Tanong ni Denise at parehong na-curious ang dalawang lalaki. Pinagpawisan si Luke. Paano ito magagawa ni Ezekiel nang hindi sinasabi sa kanya? Noong una, napilitan siyang harapin si Sebastian. Matapos mangyari yon, nag-organisa si Ezekiel ng isang romantikong tanghalian para sa isang grupo at inilagay siya sa lugar. "Ma'am, anonymous ang nagpadala," sagot ng waiter. Umiling si Denise at ibinalik sa waiter ang bouquet. Kung ganon, hindi ko ito matatanggap. Hindi agad yun tinanggap ng waiter. Naghanap siya ng maibibigay na dahilan nang sumigaw si Rush. "Mas mabuting itapon mo yan." Kung hindi ito kilalang tao, talagang interesado ito kay Denise at determinado si Rush na hanapin ang pagkakakilanlan nito. Yun lang ang tanging paraan para maiwasan ang anumang bagay na magkaroon sa pagitan ni Denise at ng hindi kilalang tao. That would be bad. Napakaganda ng mga rosas na ito. Dahan-dahang ibinaba ni Denise ang bouquet sa mesa dahil may kasama na itong vase na transparent. Ang mungkahi ni Rush na itapon ito ang naging dahilan upang magbago ang isip niya. Maaaring siya ay mayaman, ngunit hindi niya kayang makita na ang magagandang bagay na tulad nito ay itinatapon. Nakahinga ng maluwag ang waiter at sinamantala ang pagkakataong umalis. Hindi nagtagal ay naghain ng mga pampagana sa mesa, ngunit hindi napigilan ni Raymond na maghinala. "Luke, Luke nga ba ang pangalan mo?" Nakipag-usap siya kay Luke. "Yes, and you are?" Raymond, isang matalik na kaibigan ni Denise. Interesting, parang wala sa hitsura niya na magkakaroon siya ng malapit na kaibigang lalaki. "Sa totoo lang magkatrabaho kami, pero sobrang gusto ko siya." Pilit nang umiti si Luke. Kung gusto ni Denise si Raymond, then malayo pa ang lalakbayin ni Ezekiel para maipanalo si Denise pabalik. "I see. I think the main course should be served." Sinubukan ni Luke na ibahin ang direksyon ng usapan. Tapos lumingon siya kay Madison. "Madison, do you need anything else?" Magiliw niyang tanong. "Wala. Maganda ang lahat dito," sagot ni Madison habang sinisimulang ihain ng waiter ang main course. Natural ang intersection nila, kaya na-curious na naman si Raymond dahil nabanggit ni Denise na kagagaling lang ni Madison sa breakup. "Look, girlfriend mo ba si Madison? I was wondering why you sent Denise roses." Dire-diretsong tanong ni Raymond. "What makes you think na ako ang nagpadala ng mga rosas?" "You paid for everything in advance, so why not the roses?" Muling tanong ni Raymond. Nagkaroon ng mga ideya si Rush at parehong na-curious din sina Casey at Madison. Para hindi maghinala si Denise na kay Ezekiel nang galing yun, mapaglarong kay nurot ni Luke si Madison sa pisngi. Medyo hindi komportable si Casey sa intimacy, lalo na nang pinunasan ni Luke ang maliit na whipped cream sa gilid ng labi ni Madison. Tumayo si Casey at sinabi, "Pupunta muna ako sa restroom." Nang sandaling iyon, naramdaman ni Luke na tila may nakatingin sa kanya. Subconsciously, inangat niya ang kanyang ulo at sinalubong siya ng malamig na mga mata ni Denise. Hindi napigilan ni Denise na sumama ang loob at inakusahan si Luke. "Inimbitahan mo rin pala si Ezekiel?" 2 beses na umubo si Luke at tumingin sa kanyang likod. Nakita niyang matikas na naglalakad si Ezekiel na may kasamang babae. Walang kontak sa katawan ng dalawa at gumamit si Irish ng sapat na pampaganda upang matakpan ang lahat ng kanyang mga pasa. Nang makita niya si Denise, mas lumapit siya kay Ezekiel.
Pagdating sa table ni Denise, napahinto si Ezekiel at napangiti ng bahagya nang makita ang mga puting rosas. Natuwa lang siya na hindi natagpuan ang mga bulaklak sa basurahan. Ginamit ni Irish ang pagkakataon na duruin si Denise na ikinagalit ni na Raymond at Rush. Ito ang paraan para sabihin niya kay Denise na kahit anong gawin nito, si Ezekiel ay mananatili sa kanya. Biglang nakonsensya si Luke at tumayo. Kapansin-pansing nagbago ang temperatura, kaya kailangan niya ng sariwang hangin. Pupunta lang ako sa banyo, sabi niya, at umalis sa lugar kagaya ng ginawa ni Casey. Kilala mo ba siya? Tanong ni Raymond kay Denise. Hindi nagulat si Madison nang makita ang kanyang amo, dahil ito ang matalik na kaibigan ni Luke. Ngunit pakiramdam niya ay hindi makatarungan para kay Luke. Naimbitahan niya si Denise nang dumating si Ezekiel kasama si Irish. Labis na nasaktan si Denise sa presensya ni Irish, kaya nagkunwari siyang hindi narinig ang tanong. Ngunit si Rush ang sumagot bilang kapalit. Ex-husband niya yan. Siguro ay sapat na yun para takutin si Raymond, kaya si Ezekiel na lang ang haharapin niya. Muntik nang mailuwan ni Raymond ang inumin sa kanyang bibig. Ito ang pinakakamanghamanghang bagay na narinig niya sa maraming taon. Ano? Ex-husband mo? Maaaring isang bituin si Raymond. Ngunit hindi karaniwan ang lalaking nakita niya. May aura ito na hindi matukoy ni Raymond. Pride was one of the words among many. Higit sa 2 taon ng pagkakaibigan at hindi pinanggit ni Denise ang pagiging kasal noon. Hindi niya matukoy kung bakit nagtago si Denise ng napakahalagang lihim mula sa kanya. Ganong sinabi nito sa kanya na gustong-gusto siya nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahinang sabi ni Raymond kay Denise. Napangiti si Rush sa kanyang loob. Si Denise ay hindi nabigla sa lahat ng nangyayari. Ngunit ang kanyang kalooban ay nasira sa babaeng pumatay sa kanyang sanggol. Mahalaga ba ito? Titigil ka na ba sa pagiging kaibigan ko kung nalaman mo? Hindi. Pero nakita ko ang palitan niya ng tingin. Siya ba ang bago niyang asawa? Tanong ni Raymond na hindi inaalis ang tingin kay Denise. Gusto lang niya makuha ang atensyon nito dahil ito naman ang nagyaya sa kanya. Nawala ng gana si Madison sa presensya ni Irish. Ngunit dahil sa presensya ni Raymond, nahirapan siya makipag-usap kay Denise. Can we talk about something else? Naiiritang tanong ni Denise. The moment she faked her death, tinapos na niya ang lahat-lahat sa kanila ni Ezekiel. At ang tanging dahilan ng pagbalik niya ay si Irish. Mukhang hindi siya lulubayan ni Ezekiel, ngunit handa siyang lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. He is so blind to dump you for her. Biglang sabi ni Raymond pagkatapos niyang tingnan si Ezekiel ng ilang segundo. Tumawa si Denise, malayong-malayo sa tahimik na labanang nagaganap sa pagitan ng mga lalaking nakapaligid sa kanya. Tama siya, Denise. Pagsang-ayon ni Madison kay Raymond sa pagitan ng pagtawa. Natuwa si Raymond na pumanig sa kanya si Madison. Nakita rin ni Madison si Raymond sa ilang mga pelikula ni Denise. So, what do you do when you are on set? Casual na tanong ni Madison. Siyempre kasama ko si Denise. Bumaling siya kay Denise at nagtanong. Hindi mo ba sinabi sa kanya ang tungkol sa atin? Lumapit siya ng konti kay Denise. Hindi ito lumayo sa kanya at sa halip ay tumawa. You are so silly. Ano ang dapat kong sabihin? Mula sa mesa ni Ezekiel, dinig na dinig niya ang bawat ingay ng halakhak na nagmumula sa mesa ni Denise. Hindi niya ito napatawa ng ganoon dati at nakonsensya siya. Ang lahat ng ibinigay niya dito ay sakit at kalungkutan. Kumukulo ang loob ni Irish. Sinabi sa kanya ni Ezekiel na gusto siya nitong pasayahin at hiniling sa driver na sunduin siya.
Ngunit hindi siya nito pinapansin mula nang dumating siya. Sa halip ay nasa kabilang mesa ang tingin nito at hindi pa nito tinitikman ang kahit anong pagkain. Hindi napigilan ni Ezekiel na magnakaw ng tingin, pero napansin ito ni Narash at Raymond. I think he's still in love with you. He's jealous. Kumunot ang noo ni Denise. Umiling at uminom ng alak. Nawalan siya ng gana sa pagkain. Ngunit ang alak ay nakatulong sa kanyang kalungkutan nang makita niya si Irish. Pwes, mali ang nababasa mo sa kanya. Hindi niya ako minahal. Ang babaeng yan lang ang minahal niya. Isa pa, hindi nagsiselo si Ezekiel. Kung tutuusin, wala siyang emosyon. Sumang-ayon si Madison kay Raymond. Ngunit hindi niya naisip na tama itong sabihin dahil nasaksihan niya kung paano nabuhay si Ezekiel nang inakala nitong namatay si Denise. Sa pagkakataong ito, si Madison naman ang nagdahilan mula sa mesa dahil hindi niya mapigilang ibenta ang kanyang amo. Gusto kong gumamit ng banyo. Naghinala na ngayon si Denise sa kung ano man ang nangyayari sa restroom. Bakit lahat ng tao ay pumupunta sa banyo? At bakit hindi pa bumabalik sina Casey at Luke? Bumalik na lang sa upuan si Denise nang may sumigaw na nakakainis na boses na nagpatigil sa atensyon ng lahat mula sa mesa ni Ezekiel. Mahal mo si Sarah, Ezekiel? Itatanggi mo pa ba? Minahal mo siya kahit inakala mo na namatay na siya. Bakit? Totoo naman, di ba? Nandyan siya. Sabihin mo sa mukha niya na hindi mo siya mahal. Kung nagsisinungaling ako. Si Irish ay hindi mapalagay sa lahat ng nangyayari. Ngunit itinatago niya ito sa kanyang loob. She finally lost her cool nang pumunta si Ezekiel sa table ni Luke. Akala ng lahat ay nandun ito dahil kay Luke. Pero tinitsyempohan lang niya ang pagkakataong mapalapit kay Denise. Ezekiel, pakisabi sa akin ang totoo. Do you even love me? Sa una, direktang sasagot sana si Ezekiel para pakalmahin si Irish. Ngunit sa pagkakataong ito, napuno na lang ng iritasyon ang titig niya at nagsalita ng may babala. Irish, tumigil ka. Hindi ako titigil. Lagi mong sinasabi na mahal mo ko, pero hindi mo pinapakita. Parehong hindi gusto ni Luke at Raymond ang nangyayari. Pero bilang isang gentleman, hindi nila idadamay ang sarili nila sa isyu ng dating mag-asawa. Ang tanging alam ni Raymond ay in love pa rin si Ezekiel kay Denise. Ang tanging magagawa niya lang ay protektahan ito sa panganib. Napabuntong hininga si Ezekiel. Nag-message siya kay Sebastian pero walang response. At naiinis siya dahil sa inaasal ni Sebastian. Ayon sa plano, hindi dapat magtatagal si Ezekiel kay Irish at nahihirapan na siyang tiisin ang presensya nito. Isang bagay ang alam ni Irish. Sinabi ni Ezekiel noon na mahal siya nito, ngunit hindi ito katulad ng kay Denise. Pinanghahawakan ni Irish ang nakaraan at hindi niya alam na nagbago na ang kinabukasan. Dahil dito, pinalakas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. Mahal mo si Sarah, Ezekiel. Minahal mo siya kahit na akala mo ay namatay na siya. Tiningnan siya ng masama ni Ezekiel. Nakaramdam siya ng panginginig, ngunit hindi nagpatinag. Makikita ni Irish ang kanyang perpektong paghihiganti kung i-deny ni Ezekiel si Denise sa publiko, lalo na ngayong celebrity na ito. Bakit? Tanong niya na lalong nagpagalit kay Ezekiel. Totoo naman, di ba? Bakit hindi mo sabihin sa mukha niya na mahal mo siya kung nagsisinungaling ako? Naikuyom ni Denise ang kanyang mga kamao para mapigilan ang panginginig kahit hawak na siya ni Raymond. Alam niyang hindi siya mahal ni Ezekiel, ngunit hindi niya kayang tiisin ang kahihiyan sa tuwing idine-deny siya nito sa publiko. Ngayon, oras na para gamitin niya ang restroom. Excuse me, kailangan kong gumamit ng restroom.
Inalis niya ang kanyang kamay kay Raymond. Oo, minahal ko siya. Noon pa man hanggang ngayon. Narinig ni Denise ang sinabi ni Ezekiel. Tumigil ang puso niya bago muling nagpatuloy si Ezekiel sa galit na pagsasalita. Pero sinira mo ang lahat, Irish. Dapat mas mag-alala ka sa dahilan ko kung bakit kita dinala dito. Pakiramdam ni Denise ay nanghihina ang kanyang mga tuhod. Minahal siya ni Ezekiel. Anong toxic love yun? Hindi naging maganda ang pakiramdam ni Irish. Ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa kanyang plano. Nangingilid ang kanyang mga luha. Ito ang unang pagkakataon na tinanggap ni Ezekiel sa publiko na mahal niya si Sarah at napakasakit nito para kay Irish. Gusto ni Irish na itanggi ni Ezekiel si Denise tulad ng ginagawa nito sa lahat ng oras. Ngunit naging ganito ang lahat. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Denise dahil ang kabilang mesa ay parehas na nagyayelo sa gulat. Bakit mo ako dinala dito? Biglang tanong ni Irish na medyo bumaba ang tono ngayon. Malamig na sumagot si Ezekiel. Nais kong ipakilala sa iyo ang bagong kasosyo ko sa negosyo.